Boom! Nakalabas din tayo, no? And change outfit. Kasi masyadong makapal yung isa. Malamig na naman, kaso hindi naman ganun talaga kalamig. Anyway, mainit dito sa pwestong to, kaya lilipat ako. Wait lang. In this video, napaisip lang ako, paano kaya kung pumunta ka dito sa Japan para sa Akihabara? And sa hindi malamang dahilan, napadpad ka sa Osaka. Ewan ko paano nangyari yun, no? Pero sakaling napunta ka sa Osaka, so ang hassle nun, babiyahe ka pa ng 7 hanggang 8 oras para lang makapunta ng Tokyo para sa Akihabara. And ang good news dyan, hindi mo na kailangan mag-travel ng ganun. Kasi may sariling Akihabara version ang Osaka. Ito yung Denden Town, and yun yung explore natin ngayon. Titignan natin kung talaga bang papantay siya sa Akihabara pagdating sa ano bang tawag doon? Otakuhan. Otaku. I mean, sa bilihan ng anime figures, ganyan. Sa pagiging anime town. Yan. So, titignan natin. Iisa-isahin natin ang mga bilihan ng anime doon. Tsaka nag-expect ako ng murang bilihan ng anime kasi nga Osaka is mas mura ng konti sa Tokyo. Anyway, tingnan natin sa video na to. Tara! So magkakamay muna tayo bago tayo dumiretso ng Denden Town. And may mas tayo ngayon kasi crowded. So gusto kong influencer sa Japan. So from Osaka, didiretso tayo na Namba para makarating tayo ng Denden Town. So tara. Okay guys, mukhang naliligaw tayo. Hindi ko alam yung exit ng walang yun to. Uy, may artista pa. Tingnan natin to. Hindi ko kilala yung dalawang mokong na yan. Ang goal natin ngayon is umexit dito sa lugar na to. Ang laki ng Namba. Walang niya, akala mo. What the fuck? Ito na guys, makakalabas na tayo ng Eki na to. Ang laki-laki ng Eki na to, kung bihira. Ito na, this is freedom! Hindi ko alam kung saan patungo. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin itong exit na to. Pero mas magandang exit na tayo agad.
Ayun, sabi nila pag gusto mo raw ng medyo konti lang ang tao, eh dito ka raw pumunta sa Namba. Kasi dito konti lang ang tao, medyo tahimik. Hanapin na natin yung Denden Town. Kanina pa ako naglalakad. So may sections sila dito na junk, which means pwede kang bumuo ng PC kung marunong ka. Oh, may CPU na to. Kasi yun nga, walang assurance. Kung ako bibili dito, fan ng bibilin ko dito, malamang. Kasi ito, putik 200 yen lang. Hanip to, kung talagang gusto mong retro, pucha. May mga laptop din, no? 7,000 lang. 7,000 yen. Pero hindi ka sure kung gumagana. Pwede kayo i-testing to. Pero usually nakalagay ang problema nito. Let's see. Suden engine. Hindi nila ma-check. Hindi nag-on. Langya dito pa lang, ubos na oras mo eh. Goma. Aray. Medyo adventurous ka, pwede to. Kung kapupunta mo pa lang dito sa Japan, pwede mong option tong mga second hand laptop na to eh. Yan, sangmang something lang. Kung hindi ka talagang techie o hindi ka maarte sa specs ng PC, pwede na. Pero mas maganda pa rin kung may alam ka ng konti. Kasi makakapili ka ng maayos. Dynabook. Okay, wala pa tayo sa Denden Town pero feel ko na yung Akihabara vibes dito ah. Medyo natutuwa na ako ng konti. So tara, libot pa tayo. Voltes 5 oh. Techimang. Aray. So technically wala pa tayo dun sa Denden Town na tinuturo ni Google Map pero busog ng mata ko dito sa ano pa lang na to eh. Dami na rin eh. Hindi na tayo makakarating doon, unfortunately. De joke lang. Pupunta pa rin tayo doon pero titignan pa rin natin yung katabi ng Kotobukiya na to. Anime din to eh. Kung bumungad sa akin ay ang Overlord. Tingnan natin, ano ba itong Overlord na to?
Wow! So parang dito ano, mga second hand. Wow! Kukumpletuhin niya yung Dragon Ball. So dito oh. Gusto mo bang kumpletuhin ng 7 Dragon Ball? Ayan, sa halagang Yongmang 4,000 yen, 369. 12,000. Kumpleto mo na ang 7 Dragon Ball. Hindi kaya, pupunta ka dito sa ano, medyo mura-mura. Magkano to? Around 5K. Ayan, meron ka na 7 Dragon Ball na ibabato sa'yo ng nanay mo. Ito, kung fan ka ni Frieren. Fan ka ba ni Frieren? Ako hindi, pero ito ang fan ako. In this section, ang mga premium nila na Gundam. Wow! Magkano? Tumataginting. Aray ko po. Aray. Aray ko. Ganda. Grabe. This is my jam. Coco jam. Ganap tayo ng ano. 7, 8 na unopened. Ano yung mga favorite ko? Ano nga, ang pangit ni Rinoa. Temo. Udo. Close up. Hello. So, konti pa. Mukhang legit naman siya na Akihabara. Hindi pa tayo nakakarating ng Denden Town, ha? At nagugutom na ako, so baka kumain na muna ako. Pero grabe. Baka nakakainin ko pala. Wait lang. Grabe, hindi ko matanggal yung mask ko guys kasi ang daming tao. Tsaka yung favorite kong mga Chekwa bahing ng bahing kung saan saan. Sasampalin. Joke lang. Not to violence tayo. Anyway, pumunta pa lang tayo ng Denden Town and busog na agad talaga ang mata ko. Pero gutom ako kaya kakain tayo muna siguro. So next stop natin is ng Super Kids Land by Joshi. Ba, kay Joshi yata ito ah. Tara, tignan natin.
Nagugutom na ako talaga pero last natin tong Mandarake na to. Tara. Ito yung laruan kong nawala. Oh. Naiiwan sa Kisame. Nung naglipat kami, ito na ang presyo niya. Anak nang di na tayo nakakain. Kain na tayo. Oh. Hindi talaga tayo makakain. Meron pang kasunod. Guys, medyo nagkamali nga ako eh. Yung pinupunta ako pala kanina is yun na pala yung Denden Town. And si Google kasi may kasalanan nito eh. Hindi eksakto yung location eh. Pero yun na yung Denden Town. Ito, babalik lang ulit tayo. So, malapit lang pala sa Eki yung Denden Town. So yun na pala ang kabuuan ng Denden Town na yun. Hindi ko lang alam kung meron pa. Meron pa tayong hindi napupuntahan yung jungle. So, tingnan natin yun. So, since nasa Japan tayo, titikim tayo ng ano to? Taiwan ramen. Itong Kotsu pork. Try natin itong Kotsu pork nila.
muna tayo. Medyo nakakapagod din pala, no? Lalakad-lakad. Anyway, maghanap muna tayo ng pwedeng pahingahan para mahusgan natin kung talagang Akihabara ba o Temu version ang Denden Town. Boom! Nakauwi na nga tayo, no? Anyway, maganda ang Denden Town. So, kung anime figure lang ang habol mo, hindi ka naman bibiguin ng Denden Town kasi marami ka ring options. Marami kang pagpipilian. Especially yung mga parang, ano ba to, lumang laruan, mga vintage na kung may hinahanap kang specific, Mazinger Z, Voltes 5, pati yata mga Astro Boy, ganyan, meron din sila. So, hindi ka bibigyan ng Denden Town. Pero kung sasagutin natin ang tanong, kung papantay nga ba sila? I mean, kung papantay ba ang Denden Town sa Akihabara? Masasabi ko na, in my opinion lang sa tingin ko hindi. Kasi, unang-una yung vibe pa lang ng lugar. Sa Akihabara kasi pagdating mo, paglabas mo pa lang ng Eki, mararamdaman mo na talaga na para kang nasa anime town. Talagang parang nasa ibang lugar ka. Masigla, maingay, tsaka yung ang daming makikita. Ngayon kung gahaling ka ng Akihabara and tatry mo ng Denden Town, malulungkot ka kasi walang masyadong billboard, siguro ganun. Konti lang ang tao. Hindi ko alam kung depende sa lugar o depende sa season. Pero kasi Sunday ako pumunta, so nag-expect ako ng maraming tao. Tsaka isa pang napansin ko sa Denden Town is konti lang yung mga bilihan ng PC parts. Unlike doon sa Akihabara, may mga options ka, marami katulad ng Arc ba yun? Arc JP or Tsukumo, meron ding Softmap, meron ding Yodobashi. Yan, magkakalapit lang yung mga yon. Unlike dito sa Denden Town, ang nakita ko lang na bilihan ng PC parts is yung unang store lang na napuntahan ko dun sa video. And bilang ako, ang hobby ko is mag-build ng PC. Siguro hindi ko mare-recommend sa mga gusto ring mag-build ng PC. Pero ang maganda naman sa Denden Town is yun nga, nabanggit ko kanina, yung mga vintage na mga laruan. Siguro sa Akihabara hindi ko masyadong nakita yun or hindi lang ako masyadong naglibot. Pero especially dun sa Mandarake na store, andun yung mga, kung may hinahanap ka specific na laruan, siguro dun mo makikita yung mga Ultraman Brothers, ganyan. So, ang pinagkapareho naman nilang dalawa, para sa akin lang, is pareho silang mahal. Pareho silang overpriced. So, kung 2015 ka punta dito, mga around that time, pababa, siguro mas affordable pa yung mga anime kasi hindi pa siya yung Akihabara kasi tsaka Denden Town, parang ang main customer na nila ngayon is mga foreigner. Yun. So, tingin ko kaya nagtaas din ng presyo yung mga laruan nila, yung mga figure. Kasi nga, sumikat na nakikilala na sa ibang bansa. So, yung mga simpleng gaya ko lang na namimili lang, hindi naman talaga collector ng laruan, is hindi na afford yung mga, halos hindi na afford yung mga figure. Kasi nga mahal na. So, yun yung pinagkapareho nilang dalawa. Mahal na pareho. So, but anyway guys, thank you again sa panonood ng video. And kita-kits tayo next week. Like and subscribe na rin. Bye-bye!